Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. At Senator Bato de la Rosa, walang pambibigay ho yung mga yan. Hindi mga kurakot yung mga yan, no? Hindi ko naman sinasabi na yung mga nandiyan sa pangalan na yan ay mga kurakot. Karamihan dyan ay mayayaman ho yung mga yan. Heto mga kababayan, ang pinaka-latest na listahan ng Pulse Asia na kung saan yung mga kandidato na pinakamalakas magbigay sa kanilang survey firm. Nangunguna ho dyan, itong si magbigay ng pagmamahal, kayo naman, oh. Representative Erwin Tulfo, yun, panalo na naman to si nakananto ko, ang dami nabubudol na Pilipino. Anong ginagawa dyan itong si Erwin Tulfo? Ano bang ginawa ng mama na yan? Ano bang ginawa? Sige, tanong ko nga, anong ginawa niyan si Erwin Tulfo? Oh, sige, anong ginawa niyan? Baka nga hindi man Pilipino yung Erwin Tulfo na yun, pa-English eh. O sinundan ho siya nitong si Tito Soto. Siyempre, maraming kaibigan sa Pulse Asia yan. Pagka nanalo si Soto, naku, paldoming na naman itong mga taga Pulse Asia. Pulse Asia pala, sorry. O sinundan ho siya nitong si Senator Christopher Bongo. Natural. Dapat nga, number 1 yan eh. Mr. Malasakit, walang ginawa ho yan sa loob ng 6 na taon kung hindi magbigay ng tulong sa ating mga kababayan, di ba? Etong si Ben Tulfo, ayaw natin yan. Wala. Hype po yung mga yan. Hype, puro hype. Para nung panahon ni Marcos Jr. Etong Erwin Tulfo na to, parang si BBM ho yan nung 2022 presidential election. Di ba lagi siya nangunguna sa survey? O anong nangyari nung naupo? Wala namang kwenta. Ganyan din ang mangyayari dyan kay Erwin Tulfo. Tapos nung si Pia Cayetano, naku po si Manny Pacquiao. Ba't tayo si Manny? Manny, anong gagawin mo sa Senado? Naku, mamigay ka na lang ng pera. Kung mamimigay ka, huwag ka nang tatakbo dyan. Ito si Lacson. Naku, ito, isa pa itong mama na to. Hindi rin ho mapagkakatiwalaan to. Isa din ho sa mga, isa sa mga nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino ay mga panahon na to. Itong si Willie Revilla, nasa inyo ho yun. Pero ano ho yan, katakataka ha? Katakataka ho yan na mula sa baba, bigla ho siyang aakyat sa pang number 5 to number 10 na pwesto. Ano ho yan, sabagay, bilyonaryo nga naman yan. Yung mga nandito, yung mga bilyonaryo, mayayaman ho yung mga nandito. Sino ho po? Bong Revilla. Abi Binay, mga bilyonaryo nandyan eh, siyempre. Si Lito Lapid, mga bilyonaryo ho, di ba? Si Amy Marcos, alangan namang hindi nyo ilagay dyan si Amy Marcos. Gusto nyo bang mayari kayo sa kanya? Sino? Si Senator Bato. Para lang merong masabi, merong mailagay na kaalyado ni Tatay Digong dyan. Napilitan pa yung walang yung Pulse Asia. Tapos, itong si Camille Villar, panibagong bilyonaryo. Diba? Ganyan ho kasimple. Pagka marami kayong pera, naku po, mabilis pa sa alas 4 yung pangalan nyo nasa Pulse Asia. Eto na ho mga kababayan. Wala na naman si Kong Dante. Wala na naman ho itong si Atty. Vic Rodriguez. Mind conditioning. Huwag ho kayong maniwala kung may kamag-anak ho kayo sa Pilipinas. Sabihin nyo sa kanila, basta tayo kung sino ang mga tinaas na kamay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun lang ang ating susuportahan. Ganun ho ang inyong sabihin sa inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Kasi itong mga survey na to, ibabalita ho lahat ng mainstream media to. Pulse Asia, ito yung top 12, Magic 12, ito yung mga pasok. Mind conditioning, itong kay Tulfo na to, naku, perwisyo yan sa sambayan ng Pilipino. Parang Marcos Jr. 2.0 yan, laging una sa survey. Nung naupo, ang nangyari, puro kabangagan ang pinagagawa. Eto, nagtanong ko tayo dito kay, sa ating iniidolo at talaga ng mga maraming nakakamiss dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan ho natin ang kanyang Christmas greeting sa ating lahat at
ibahagi nyo ho yung video para yung mga kababayan nating OFW na update na sila dyan sa Pulse Asia. Mapapanood pa nila itong kay Tatay Digong, tapos yung kay Antonio Trililing Trillanes, na kung saan ang mga men in uniform, meron na daw hong, kumbaga nagkakaroon na ng paksyon-paksyon. Meron nang umaanib dito kay VP Sara, umaalis na kay Marcos Jr. Mamaya pakinggan natin yan si Trililing. Kalahati naman dyan, patapon yung mga sasabihin ng mama na yun. Kasi napakasinungaling yan. Ito, pakinggan natin to si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kaigsuunan ko, dugay-dugay na kong nawala pagka-mayor. Kung nakitaan po nako sa pagkawala nako, daghang nausab sa even the landscape, mga building, ang Davao by leaps and bounds has tremendously improved. Traffic is, the congestion is very serious. We might want to improve on this. Wala na tayo dalan ka, we cannot expand San Pedro. Di na tayo pwede mong guba o building sa right or left of San Pedro. That is not possible anymore. What we can do is maybe go to another place, build another city like Makati, like Manila noon. Then there is a Makati, there is a Quezon City. We build satellites. Pero matagal pa yan. In the meantime, we just have to bear with the problem. Ang ano nito is itong mga lights, traffic lights, in-hotel yan. Hindi talaga, hindi magagana yan. Kaya kung mag-low, mag-green, tapos mag-stop yan, and yet the traffic is convoluted, magsunod-sunod na, pag green, nandiyan pa rin yung mga sakyanan sa gitna. It means tao, manpower talaga. Even in Manila. So, that is a solution that we might want to look into. More warm bodies, human beings to man the traffic. Only during rush hours lang naman. Maglagay tayo ng marami. Pero permanently, ilagay sila dyan. Pero during rush hours, kailangan nandyan sila to control the flow of traffic. Alam mo, isa dyan, mag-conk out, magbara, o magbanggaan. Kung walang tao ang mag-control dyan, magsabi dito tayo marunong magdaan, dyan na magkabuhol-buhol yung traffic. So, manpower is what is needed of the moment. We will try to solve the problem. On the other side naman, what does that translate or mean to anybody or everybody? It means that Davao has developed tremendously. Maraming sakyan. Not only Davao City, but yung community. Maraming pumapasok, and yet we cannot expand internally kasi nandyan na yan. What we can do is just control yung traffic sa loob. Tao talaga yan. Kasi yung highway okay na yan. Kukunti na lang. But we need more traffic personnel. So yung traffic division ng police department, we will ask the Philippine National Police to add more men. Total maraming trained motorcycle cops dyan, nag-training. And we would need about, tingin ko, another 50. Another 50. Or even 75. To maintain the smooth traffic. It's really a problem of manpower. Hindi mo masahan yung red tapos green. Kasi pag nakabuhol-buhol na, itong wala na magawa itong, wag mo maasahan, hindi mo maasahan yan.
dito ka sa baba magtingin, tao. So, kailangan magbitaw ka ng maraming tao. That is one solution that, or about the own solution at the moment that's in our hands that we can improve on. Kunting pasensya lang kayo. Ang ibig kong sabihin, bigyan ninyo kunting panahon ang gobyerno mag-isip at to implement a solution. Not immediate, but as soon as possible. Parang gano'n. Although synonymous yan, pero yung immediate kasi, urgent at hand, as soon as possible. Because we have to train, you have to go into the budget. Kung may pera pa ba, then train them for about a month or so. Then before we can let them go out to help maintain traffic control. Yun ang nakita ko. Yan ang pag-usapan natin kasi yan ang nakita kong problema. Mapag-usapan nga minsan, itong style ng gobyerno, if they want something outside of hindi madala ng o kulang o hindi madala ng Congress o kulang yung flow ng sentiments, yung tawag nila ng popular will ng tao, ang nangyayari most of the time, ang ginagamit na is not convincing people on the merit, ito may problema sa ating bayan. O we try to solve it, hindi na ba mga representative natin sa Congress, shortcut na yan, ginagamit nila pera. Ayuda. Pinaparaan sa ayuda. Remember, tandaan ninyo mga Pilipino, Ito ho. kanang ayuda, inyo yan. May, Diyos ko po, walang tao dito sa Pilipinas o bilyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera baski 1 peso sa inyo. Walang taong magawa, lalo na yung mga mayaman. Yan binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera, yan pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang issue na sa harap ninyo, you are made to choose in either a referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta sila ng pera, ipamigay. It's your money. Ninanakaw nila yan. Yung iba. Yung iba naman, kagaya ng Kongreso ngayon, parang naubos talaga ang pera ng Pilipinas. Parang tubig gastos nila. Uncontrolled use of money. Basta halos imprinta na lang, baski wala na value. Ano kasi natin, ang peso is, ang valuation niyan is, gaano kalaki ang negosyo mo. Kung gaano ang negosyo mo sa store, yung pera mo na papel, piso, 5 pesos or something. Kung dito ka sa mataas, 10 pesos, 50, 100. Kung dito ka naman sa taas, tag 1,000. Ganun yan. Ganun ang ekonomiya. Kung nandito ang ekonomiya natin, yan lang may ibigay natin. Kasi kung baski na bigyan kayo ng sobra-sobrang pera, yung pera magbibili ninyo, mauubos yan. Kung ganun kakapal,
Kasi ganun kamahal. Yung binibili mo, Correct. ganun tama lang sa bibiliin mo. Kasi nagkataas yung presyo eh. Yun ang problema dito sa ano na to, sa ginagawa ng administrasyon. Yung huwag ninyo sabihin na ang pera nakalamang, hindi. Tabla yan, ganun palagi yan. Hindi pwede yung kada norte, bababa lang, tapos sa taas yung pera mo na bibili. Ang Karin Norte, habol yan pati sa Dinas. Ganun ang laro dyan. Kaya kunin mo yung pera, gastusin ninyo, huwag kayong mahiya, huwag kayong tao na mag-guilty. Hindi karapat-dapat, pera ninyo yan. Walang tao dito sa Pilipinas na gago nagbibigay ng pera sa sariling. Pera, ayuda, huwag ninyong, huwag kayong magkaroon utang na loob. Pera ninyo yan. Nilalaro lang tayo. Tanggapin ninyo yan, pera ninyo. Sabi ninyo, dagdagan pa ninyo. Kasi yung pagod namin pagka-Pilipino, kulang ito. Ikaw nagtatrabaho, liburer ka, nagkukontribute ka sa ekonomiya ng Davao, mga building, someday yan, ginamasa mo ng simento, maging building yan. You improve the economy kasi yung mga building niya may mga kwarto-kwarto. So marami magpasok ng magkailangan ng mga kwarto-kwarto, negosyo. Magtayo sila ng mga building ito, kailangan nila ng mga... Ganon ang ano niyan. Ibig sabihin, walang libre dito sa buhay na ito. Pinaghirapan mo yan. Inyo yan. Tanggapin ninyo, inyo yan. Huwag kayong pasalamat. Yan ang mensahe ko para sa Pilipino. Sa mga kaigsunan akong Pilipino, mga kapatid ko, sa lahat na, sa buong bayan ng Pilipinas, Pasko ngayon, somehow, as your former president and a leader of the community, I have to give my yearly marinig mo lang ninyo yung ano ko sa what's in my heart. Ang ano ko lang isa na sana maawa ang Diyos at yung ekonomiya natin ay hindi bababa, medyo umaakyat for us to have the opportunity for lahat na gainful employment for everybody and enough money circulation to help others to maintain a little enterprise or business and makahanap buhay yung mga sariling kanilang mga negosyo at maliit na whatever is there. Basta something that is gainfully employed para makatulong sa buhay. So in the spirit of Christmas, I am giving this message with the hope that everybody is comfortable now, at least a little bit. Mas improvements of yesterday at sana magpatuloy ang law and order na ngayon, hindi masyado magulo ang bayan natin at yung peace in the community at the very least will be maintained. So allow me to greet everybody, every Filipino, to greet you Merry Christmas and a Happy New Year. At sana itong susunod na taon ay would be better than what we have
previously in the last year sa buhay natin. Hinihingi natin yan sa Diyos. Sana marinig naman tayo yung pleadings natin for peace and security for our country, and the prayer, the pleadings that the business sector will improve and everybody, I said, gainfully employed in the year that would come ahead of us. With that, it's my fervent hope that you will have a good year sa ating buhay sa Pilipino natin. Again, Merry Christmas and a Happy New Year to all of you. Ayun na nga mga kababayan, yun hong napakagandang, maikli pero napakagandang mensahe na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami na namang kinilig dyan, panigurado, yung mga kababayan nating OFW. Kinilig kayo, biglang bubungad itong mokong na to, no? Siyempre, kailangan din natin sagutin itong kumag na to. Kailangan nating banatan itong mga punto de vista niya dito. Pero meron hong maganda na sabihin itong si Trillanes dito sa video na to. Ayun na nga, Merry Christmas sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Yung mga nasa ibang bansa, no? Kahit na malayo sa pamilya, enjoy lang ho, no? Enjoy nyo lang ho. Hanapin nyo ho yung inyong mga kaligayahan ngayong mga panahon na to. Kung saan kayo liligaya, ika nga. Maraming salamat sa pagsama nyo sa ating mga ginagawang video na dito sa PH Update sa mga nakalipas na taon, ngayong 2024 at sana sa 2025 talagang tuloy-tuloy pa rin ho ang pagsama nyo sa mga ginagawa nating reaction video. Ito na ho ang pinakapampagod vibes, ika nga. Ito yung pampasaya natin. Pakikinggan natin itong clown na to na si Antonio Trillanes. Game! Ganito, no? Let's address muna yung kung ano yung mga pwedeng mangyari now that the impeachment is here. Noong kasi kung pinagdedebatihan, ano ba ipa-file o hindi, ano yung magandang timing o hindi, ato na-file na eh. I maintain that yung final ito, a few weeks ago, was the perfect timing. Kasi nung nasaksihan ng taong bayan yung second meltdown, nakita nila how dangerous Sara Duterte is. Diba? So yan yun. Grabe ka naman, kung maka-dangerous ka, ibang klase ka. Ito talagang si Antonio Trillanes. So, maka-dangerous siya dito kay VP Sara. Ikaw nga dyan, di ba nagpupug ka dati? No, kaso narinig mo yung parating na yung mga sundalo, biglang pinagkukuha nyo daw yung mga kutsara eh. Yan ang hirap sa atin eh. Timing is perfect. Ngayon, the next question is, do you have enough time? Ito ngayon yan. Yung sinasabi mo kasi, Christian, yung 1/3 vote of all the sitting congressmen, yan yung shortcut. Pero, yung long route dito sa impeachment, iimbestigahan sa House. Mahaba ito. May 10 session days para malagay sa order of business, 3 session days para ma-refer to the committee, and 60 session days bago maximum bago ilalagay sa plenaryo. So therefore, since the impeachment is a continuing process, pwede siya mag-spill over sa next Congress. No. Pwede. Kahit na itong magkakaroon ng campaign break, for example. So ngayon, the congressmen or those determined to impeach the vice president, meron silang dalawang option. They can do the shortcut route now and deal and let the fate of Sara Duterte be decided on by the existing senators, or pahabain nila yung investigasyon until lumagpas ng end ng current Congress,
Tapos, yung new composition Yan o ang pinag-uusapan itong si Trillanes at ng mga congressman dyan sa Quad Committee. No? Para at least ma-inform lang ho yung ating mga kababayan, yung ating mga kasama dito sa PH Update. Yan ho ang kanilang pinagmimitingan. Pagka nagpupunta yan si Trililing dyan sa House of Representatives. At least di ba? Nalalaman din natin kahit pa paano. na ng Senate ang magtatry. So, yun yung pwedeng mangyari. Kasi dun sa ating Constitution, walang nakalagay na any impeachment trial will terminate upon the end of every Congress. So, ibig sabihin, pwede siyang maprolong kung alanganin ka dito sa Basta nagsimula na. It has to start. It has to start. So meron kang mga 20 session days left with the current Congress So pwede kang lumagpas doon. Ngayon yung sinasabi mo, Christian, about the numbers ng mga senador, i-inventaryo mo kasi sino ba yung leaning acquittal or firm acquittal, sino yung mga leaning conviction or firm conviction. Tapos yung mga nasa gitna, yung mga undecided or transactional votes na tinatawag. Yan ngayon yung inventaryo mo. Pagka ang total mo nung transactional and nung leaning conviction is more than 16, then you can give it a go. You can risk it. Di ba? Ngayon, kung sasabihin na baka magkaroon ng backlash yung mga senador na kandidato, kung ang magboboto silang conviction, then you can easily schedule the verdict 2 weeks after election day para hindi ka tamaan. By the time nag-convict, Anak ng toka talaga hong minamadali, no? Yung mga tono nitong si Trililing talagang kitang-kita ho na na yung lahat ng senaryo na pwedeng para paboran itong impeachment na to talagang iniisa-isa ho niya. Tapos na yung election, hindi ka naman negative. So pwede rin 'yon. Pwede 'yon. Okay, ang difference lang nung gagawin mo yung impeachment ngayon with the current makeup of the Senate and kung yung next Congress na, next Senate na yung magta-trial, depende yan dun sa magiging resulta ng eleksyon. Kasi ngayon, given na meron kang 5 na firm acquittal or leaning acquittal, ang kailangan lang nila ay 8. Pero sa next Congress kasi, next Senate, kailangan niya na siyam kasi 24 na yung magiging senador. Ngayon kasi wala si Angara Yes, so ngayon, kung matalo yung mga pro-acquittal, so nakikita natin kung sakaling yung next Senate ang Alam mo nila na walang bilang sa Senado yung impeachment na yan. Sa bagay, pagka kasi nagsalita na ang pera, ika nga. Kanyari, hinarap dito sa mga na to, tag 100 milyon kada isang senador. Di ba? Ilaglag mo lang si Bibi Sara, no? Kaya mahirap nga kung mahirap naisipin na baka hindi naman nila ilalaglag si Bibi. Posible na hindi nila ilaglag o pagdating sa Senado, pagka hinarapan ho sila ng ganito kalaking, di ba? Hindi mo natin alam kung anong gagawin nitong mga senador na to. Pwede na hindi mo nila ilaglag si VP Sara, pero malaki ho ang chance na ilalaglag ho nila si VP Sara. Tatry nito, isa na lang ang holdover na firm acquittal, assuming the results of the elections would go the way of the administration. Pero dito sa inyong scenario, that would make the impeachment of Sara Duterte a major campaign issue, di ba? Sa ating... Yes. Kasi kung gumugulo yung impeachment trial, yan ang pag-uusapan during the campaign. And syempre, yung mga fence-sitters dyan, yung mga playing safe ng mga kandidato, baka lalo silang kakabahan dyan. Nako, maiiba yung ating
campaign strategy dahil bigla nagkaroon ng impeachment, di ba? Paano kami puporma o puposisyon dito? Hindi ba? Yes, I agree. Pero kung hindi ka sigurado, assuming kandidato ka at may impeachment trial na, pwede kang magtanong lang ng mga objective questions, gusto mo lang mag-inquire, hindi mo papakita yung baraha mo. Then magre-recess yung impeachment trial 2 weeks before the elections to reconvene 2 weeks after the elections. So, if you play your cards right, you can actually convict na wala kang backlash. Pero nagamit mo yung platform ng impeachment for national awareness. Grabe, no? Pambihira ho itong si Antonio Trillanes. Isa ho ito sa pinakasalot sa politika sa ating bansa. Dapat ho sa tao na to dapat ito Bartolina to. Sa totoo lang ha. Ewan ko ba dun sa kay